Colonel Francel Margaret Padilla, ang spokesperson po ng AFP. Good morning, Colonel. Magandang umaga, Manong Ted. Magandang umaga, Ma'am Angela. And magandang umaga po sa inyong mga taga-subaybay. Magandang umaga po sa inyo, Colonel Francel. Unang-una po, kumustahin po muna namin yung ating mga sundalo, lalo na po itong naputulan po ng daliri. Kamusta po sila? Foremost, ma'am, no, yung ating injured na Navy personnel, he was promptly evacuated po and he received the necessary medical treatment po sa ating military hospital. Sa ngayon, we are monitoring his condition and closely providing full support to him and to his family. So kahapon po, ma'am, nandoon po kami sa Westcom, tinignan po namin yung sitwasyon nila. He was also given the Wounded Personnel Medal. Nagkaroon din po tayo ng dialogue with those who are involved and lahat din po, no, ng mga tropa po nating nakadeploy not just in Ayungin but all the other stations and littoral stations natin. And masasabi naman po natin na they're in high spirits and high moral naman po ang ating mga tropa. That's good to know po. Ito pong sinasabi po ng DFA na kinukondena po nila itong mga illegal and aggressive actions na ginawa nga po ng Chinese Coast Guard. Kasama na nga rin po yung pagkuha nila ng mga kagamitan natin. How are we talking to them right now pagdating po dun sa usapin na pagbawi po nitong mga kinuha po nilang mga kagamitan natin sa Navy? Ito po, no, kahapon nga nabanggit po na this may constitute po, no, an act of piracy. And yes, ito pong mga kagamitan natin, we are demanding for the Chinese government po, no, to return what is rightfully the property of the Philippine government. And of course, dapat po bayaran nila yung mga sinira po nilang kagamitan ng ating gobyerno. Right. Ito pong mga videos, mga larawan, no, na naglabasan po kamakailan lamang, kahapon lamang, ay syempre po yung mga katanungan po ng mga kababayan din natin, bakit daw po ngayon lang naglabas ang ating side nitong naging pangyayari nung June 17, samantalang nauna nga po ang China? For this one, no, ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas naman po, we are committed to our policy of transparency. Ito po ay isang important na aspect po ng ating strategiya para po ang ating mga kababayang Pilipino would be abreast po with the illegal, coercive, and aggressive and deceptive actions nga po ng China dito po sa West Philippine Sea. Well, this is true po, no? We are also balancing po the operational security and accuracy para po ma-ensure natin na yung ating mga operasyon are not compromised because of unauthorized disclosure of sensitive po and inaccurate information. Dito po sa delay na to, operational security considerations po ang naging necessity rito. And yung delay po natin in reporting is to safeguard po our strategic and tactical interests. It was necessary para po ma-ensure natin, no, na ang mga ire-report po natin are comprehensive and fact-based account ng insidente pong ito. Alright. Fact-based ang mga report na gusto ho ninyong mangyari dito, Colonel. Ako po bilang isang Pilipino, ako po ay nakikiisa sa pagkondena nga dito po sa marahas na pangyayaring ito sa karagatan pong exclusive economic zone na coverage po ng ating bansa where we have sovereign rights, so to speak. RORI po ito, di ho ba? Routine Rotation and Resupply Mission? Yes, Manong Ted. Opo. Ako lang po ay nag-iisip, dati-rati po kasi kumukuha pa po tayo ng mga pribadong mga bangka para po dito sa mga gantong misyon para po at wala pong Navy involvement, pawang Coast Guard lamang kasi nga para po wala nang usaping pang maaaring makapagpa-ignite sa tensyon na ito. May mga ganun po sinasabi dati pa ang gobyerno. Bakit po biglaan na Philippine Navy ang ginamit natin dito? Ito po kasi, sir, yung LS-57 is our naval asset. Okay. So, ang RORE operations po talaga, sa atin po yan, sa Philippine Navy. And ito po kasing rotation and resupply, those troops being part of the armed forces of the Philippines, it is our mandate, sir, to provide for their welfare. So, tinitingnan po natin, and continuously assessing po
kung ano po yung mga iba't ibang paraan po para makonduct po natin safely and successfully itong mga RORE missions po natin. Opo. So kaya nga po. So ma'am, ito ho bang pagsabat sa ating tropa ay papunta pa lang sila doon sa BRP Sierra Madre o sila po'y galing na doon? Papunta pa lang po, sir. Actually, sir, itong mga videos po natin, sir, no, talagang dikit na po sa ating LS-57. Sa baba na lang po ito ng ating barko. Oo, sa BRP Sierra Madre, no? Opo, sir. Opo. Nasaan po ang main ship ng Philippine Navy nung nangyayari po ito? Kasi di ho ba, may pinanggagalingan itong ating ginamit dito na small craft, di ba? Saan nakapost? Gaano kalayo? Ito po, sir, yung ribs po natin ang ginamit natin for this, sir. Opo. Yes, sir. Pero sa kasi ma'am, hindi naman to itong gantong kaliit, hindi naman to pwedeng bumiyahe from Palawan, di ba? From our camp there. So, may pinanggalingan sila. Gaano kalayo ito? This one, sir, are operational details po na hindi ko po ma-disclose, sir, at this point, sir. Kasi po, ma'am, nung kinukuyog na yung tropa natin, ikaw lang bilang Pilipino na nag-iisip dito, kaya nga kami nagtatanong, gusto lang namin malaman ng detalye. Nung kinukuyog sila, isipin mo, ba't parang walang backup? Parang mag-isa lang sila. Nasaan ang tropa? Noong mga panahong iyon. So, ang iniisip namin, nasaan yung main ship ng Philippine Navy na pinanggalingan po nitong tropa noong mga panahong iyon? Hindi niyo maaari yung i-disclose po, ma'am? Ang sabi ko nga, Manong Ted, nakadikit na ito mismo sa ating LS-57. So, nandoon din po yung tropa natin that are stationed in LS-57. LS-57 is the BRP Sierra Madre, right? BRP Sierra Madre, yes, ma'am, sir. Opo. So, pero ma'am, sabi nga ho ninyo, may pinanggalingan sila. Papunta pa lang sila doon eh. Okay, papunta pa lang sila doon sa ating post, no? So saan sila nanggaling, particularly itong tropang ito na may sakay nga po ng 8 Navy men? Yes, sir. Ayun nga po, sir, no? I cannot disclose the tactical details on the actual operation. But yung pong tanong po ninyo as to meron pa rin po tayong tropa na pwedeng rumisponde. Ang sabi ko nga po, nasa tabi na sila ng LS-57, which is meron po rin talaga tayong tropa. But our troops really did their best po to exercise restraint and still be professional po, no, with our mandate po. Opo. Kasi yung tropa natin na naka-station doon sa BRP Sierra Madre, hindi naman sila makakababa doon, di ba? Do they have the facility to go down and and help ito hong ating besieged troops na kinuyog ng Chinese Coast Guard? Meron din tayong mga ribs, sir, no? And they are in plain view. Sobrang lapit na, sir. Like talagang mga around 5 meters to 10 meters na lang po siya from So yung iba pong footage din doon, kuha din po ng tropa natin, no? Doon sa BRP. Opo. Okay. Ma'am, ito hong itong armas na kinuha ng Chinese Coast Guard, para po ito saan to nakalagay? Kasi di ho ba ang ating mga tauhan dito, ang mga miyembro ng elite Navy SEALs natin, di po ba? Yes, Manong Ted, no? Ang sabi nga po natin, hindi po sila armado during the operation. These firearms po were in bags. They are disassembled and they were transported papunta po sa LS-57. So ito pong stealing po, no? Itong firearms na to that are being transported constitute an act of piracy. This belong to the Philippine government and ito nga po dinademand natin to be returned immediately. Oo nga po. No? So ito ho palang mga armas na ito ay para doon sa proteksyon ng ating tropa sa BRP Sierra Madre na hindi naman intensyon ng ating Navy SEALs na gamitin kasi nga po, 'di ba? Yung pong iniiwasan natin kaya ang Chinese Coast Guard ba nagpakita ng armas, ng barel o puro mga bolo lang itong kanang pinapakita? Meron po silang mga bolo, no? Meron po silang mga knives, machetes, meron po silang mga mga sibat, no? At saka gumamit po sila ng deafening sirens and meron din po silang mga blinding na
ano po, no, mga light na fina-flash po sa ating mga tropa. Oo. Pero wala silang ipinakita rin pong armas, di po ba? I mean, firearms, di ba? Wala po, sir. So, Oo. atin pong ng ating mga tropa, wala rin po silang hawak na armas. Ito pong mga armas na ito, sabi ko nga po, ay in gun cases and they were disassembled. Opo. And so, nung pong they were illegally embarked on, yung vessel nga po, no, doon po nila hinijack and yun nga po, kinuha po itong mga baril. Nung nakita po nila, there was a looting that occurred po. Yes, ma'am. Noong pong kinuyog na yung ating tropa, kailan po nangyari yung pagbutas doon sa ating rubber boat? At ano ho ba talaga, kinuha ng Chinese Coast Guard yung mga tauhan natin at isinakay sa kanilang barko? Ito po, sir, no, while it is ongoing, no, nung kinuyog nga po nila, 2:8 po. Ito, sir, no, we have two ribs that went there. While it is ongoing po, no, yun nga, they use their machetes, spears, and knives po, no, to cut yung rubber boats natin. So, o nga po, kasi di ba nung binutas ito, dilulubog yan at mapapahamak yung ating tropa. So nung hubang sinira nila yung rubber boat natin, saan pinasakay ba? Kinuha ba mismo physically yung mga tropa natin? At paano nangyari sinasabing nagkaroon ng rescue? Sino ang dumating para magkaroon ng negosasyon at kausapin itong Chinese Coast Guard na pakawalan nyo o kung nangyari man ito, pakawalan nyo yung tao namin? Ito po, sir, no, yung mga boats po natin were towed by the Chinese. So, hinapak po siya. Nung medyo nakalayo na po, yun nga po, in-slash nga po yung mga yung inflatable side po ng ribs natin. And our Philippine Coast Guard po, no, came to, yun nga po, sila po yung tumulong sa ating mga Navy. Ayun. So, ang tumulong dito, so hindi pinasakay sa Chinese Coast Guard yung ating tropa. Nung ito'y binatak, iniwan sa gitna ng karagatan nung binutas nila itong rubber boat natin at yung Philippine Coast Guard ang nag-rescue sa tropa natin. Sila po ang nagtow ng ating vessels po. Opo. Nasaan ang Coast Guard ng mga panahong yan, ma'am? There was a Coast Guard po na kasama natin on the way for humanitarian mission. And sila po din po yung nag-evacuate po doon sa ating wounded. Oo. Ito ho bang operation na ito, ma'am, ay sanctioned by the National Task Force on West Philippine Sea? Yun po mga details na yun, sir. Hindi ko po hawak ngayon, no, kung what is the tactical plan towards this. Nga po, hindi ko nga po ma-disclose yung full details po nung how this all transpired. Opo, yes, ma'am. Kasi nga, ano po, no, kami lang din po yung nag-iisip kasi yun nga, ano, parang sa amin lang po itong, ma'am, ano po, Colonel, sa atin lang po itong sa sarili na pag-aaral sa isyong ito na kasi usually, di ho ba, Philippine Coast Guard and then may Navy man yan, hindi ho lumalapit, nandun lang ho sa ang ating tropa, sasakay sila either sa mga bangka na inupahan or Philippine Coast Guard na mga rubber craft, no, papunta roon po sa ating tropa para doon sa pagbibigay po ng supply. First time po ito, sa akin po lamang pagkakaalam na mismo Philippine Navy ho ang ginamit na rubber boat, ano po, at mismo mga tauhan. So that time po, ang Philippine Coast Guard, meron ba informasyon gaano sila kalayo dahil ilang pahong oras ang hinintay bago dumating po ang Coast Guard para mag-rescue? Yun nga po, sir, no? We do not delve into the tactical details of this. But eto nga po, yung ating sandatahang lakas nga po kasi we are continuously assessing Manilted kung how we would be enhancing our operational procedures. Kasi yun nga po, ang goal po sana natin is to ensure po ang safety and security of our personnel on these missions. And yun po, we are looking at all the possibilities, no, working with international partners and of course our local partners such as the Philippine Coast Guard nga po. Opo. Totoo ho ba, ma'am, na kasi malayo-layo ang Coast Guard nung panahon na iyon kasi nga po hindi rin nila
Hindi sila kasama practically sa operasyon na ito, pero sila mismo po, meron ba kayong informasyon na mismo ginit-git ng Chinese Coast Guard yung barko ng Philippine Coast Guard, kaya po naghabulan din sila dahil yung Chinese Navy mismo, Chinese Navy na andun din, at ito naman yung gumigit-git sa Philippine Coast Guard vessel, at nagkaroon nga ito ng maneuvering doon sa karagatan kasi iniipit naman nitong PLA Navy Hubei class missile boats itong ating Coast Guard. May ganun ba ka-impormasyon? Wala po akong impormasyon, sir, dun po sa Philippine Coast Guard po, sir. Oo. Kasi daw yung nga din pong aming inaalam ngayon, dahil yung Coast Guard naman pala, nung papunta na, nung niradyohan na kinakailangan tumulong, ginit-git naman ng Chinese Navy, hindi Coast Guard, Navy. Ang lalaki ng mga barko ng Navy. Opo, ito yung mga pangyayaring ito. Sige po, ma'am. So, moving forward, paano po ito ngayon? Hindi nakapag-deliver yung ating mga tauhan sa ating tropa doon sa BRP Sierra Madre. Ano po ang binabalak ngayon ng pamahalaan maliban po sa mga protesta at ingay na ating ginagawa para kondinahin ito? Yun nga po, sir, hindi tayo nakapag-deliver despite na nakadikit na po tayo dahil kung makita nyo din po sa videos, they cut the ropes that was supposed to, para po makadikit sana yung ribs and then maiabot na natin yung provisions na to. Rest assured, Manong Ted, it is our mission po to provide for the welfare of our troops. And the Armed Forces of the Philippines will not be deterred in doing so. Sa ngayon po, they have sufficient provisions on board pa po, ang ating mga tropa doon. But we will be continuing to push forward with different ways po, on how we could be doing our RORE mission successfully. Opo. Yes, ma'am. So, may meeting ngayon ang National Task Force on West Philippine Sea sa bagay nito kasi nga mukhang dito klaro naman sa mga video at mga larawan dito na parang parang naisahan tayo kasi kinuyog yung tropa natin, nag-iisa lang naman at napakarami nila at meron pa mga parang mga civilian na mga mangisdan Chinese na sumama doon sa pagkuyog sa atin, Colonel. Opo, sir. So, ito po, in terms of this, we are looking at long-term strategies for us to maintain a strong and consistent presence din sa Ayungin Shoal and how we would be conducting nga po itong regular na ating rotation and resupply mission. Opo. So, Manong Ted will really try to improve these stations and facilities for the welfare ng ating mga tropa. And we will be enhancing maritime protection. So, committed na po tayo to protect our territorial integrity and of course, support our personnel that are stationed there. Opo. And ma'am, yung pong pagkaputol po ng daliri ng ating pong Navy personnel, naipit yun, nung binangga, naipit, po? Opo, sir, there was a high-speed ramming that occurred. So talaga pong intentionaling binangga and nakahawak po kasi nakakapit yung ating tropa doon sa side ng rib. So napatungan po na may mga paint transfers pa nga po ng Chinese vessel dun sa injury po ng ating tropa. Opo, so hindi totoo yung balita na nag-aagawan ng barel kaya naputulan ng daliri kasi kahapon yun napakinggan ko sa isang balita. So hindi totoo yun, natanggalan po ng daliri ito kasi nga nakahawak, naipit, binangga, naipit nung kamay nung ating pong Navy SEAL, no? Opo, sir. Nasa harap po kasi siya nung rape, sir. Yes, ma'am. At muli po, ma'am, kami po ay kaisa ninyo sa pagkundina po sa marahas na pangyayaring ito at kinikilabutan po kami habang pinanonood po itong video ito. Ano, Angela? May additional lang po ako, Colonel, na katanungan para lang po mas malinaw. Nung bago po pumunta yung ating Navy personnel doon po sa kanilang RORE mission, what was the order po? Kung sakasakali nga po merong humarang sa kanila na Chinese Coast Guard, was it do not engage? Ano po ang naging kumbaga briefing po sa kanila? Of course, ma'am, meron pong standing orders yung ating commander on the ground, but it is anchored po to our president's message to
to be on the side of being the Filipinos po in handling this things peacefully po. And then bago po kayo nagkaroon nga po ng enkwentro doon sa gitna ng dagat with the Chinese Coast Guard, nag-radio challenge po muna sila? Or bigla na lang po sila humarang po sa ating Navy personnel? Ito po ma'am are ribs. Ribs po itong dala ng ating mga tropa. So small vessels po ito ma'am. So hindi po siya for the radio challenge. No. I mean yung sa side po ng Chinese Coast Guard, sila po ba ay kumbaga nag-warning muna na bawal kayo pumunta dito or bigla na lang po silang sumugod sa atin? Yun nga ma'am, ang sabi natin, nandun na po, nung dumating sila, nandun na po mismo tayo sa tabi po nung LS-57. Malapit na Dapat mission accomplished na Oo, nang dumating po sila. Anyway, opo, ma'am. Colonel, ito pangyayaring ito. Kayo po ma'am, bilang sundalo, anong pakiramdam nyo nung pinanonood nyo itong video ito na hindi ho ito Coast Guard, mawalang galang lang kung hindi mismo. Ang ating elite po ito, Navy SEALs. Ano hong pakiramdam niyo, Colonel? Opo, sir, Siyempre, ito po mga kasama po natin at kabaro po natin, sir, kasama natin sa serbisyo. So, we really look up to them then, sir, for exercising so much restraint. But nakita naman din po natin, with what they can do. Lumaban naman po ang ating mga tropa. They stood their ground and they were really very professional po in handling the situation. Yes. And then you don't have to be a genius, to really, 'di ba, to decide na hindi ka pwede lumaban doon sa dami nun. Totoo. Di ba? Maliban na lang talaga, magpapakamatay ka na, di ba? Opo, sa dami nila. At saka kitang-kita ho naman, kaya nga kuyog ang ho dito. Mabuti nga po, hindi nga nauwi ito, sa hindi na ho natin gusto pang mangyari. Anyway, Colonel, salamat po muli sa inyo pong pagbibigay po ng panahon sa aming programa. Mabuhay po ang ating sandatahang lakas. Maraming salamat po, sir. And for the Filipino people po, we want to assure that ang sandatahang lakas po natin is committed to protecting our territorial integrity and maintaining our maritime rights. Tutuloy po namin to uphold the rule of law in defending our sovereignty. Ito po ang inyo pong suporta, pati po kayo po, sir, yung aming mga kaibigan po sa media, at ang inyong pag-understanding po rito po is very vital as we navigate these challenges. And we are working po towards maintaining peace and stability in the region. Thank you, ma'am. Salamat na marami. Si Colonel Francel Margaret Padilla, spokesperson po ng ating Armed Forces of the Philippines. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.